palakpak sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! 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 Woo! Salamat sa ating Panginoon! Minsan pa sa araw na ito, na tayo po'y pinagkalooban ng ating Panginoon ng pagkakataon, na tayo po'y makapagsamba, makapagpuri sa ating Panginoon. Amen? Sino po ang nagagalak na naririto siya sa araw na ito? Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Yes! Woo! Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At sa mga sandali pong ito, mga kapatid, anyayahan po natin ang banal na Espiritu Santo sa mga oras na ito. Lukuban tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Samahan tayo sa pananambahan na lahat ng ating gagawin sa mga sandaling ito ay makarating sa luklukan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Sambahin natin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you, all honor, all glory, and all the power to you, all honor, and all the glory, and all the power to you, Holy Father, we worship you, precious Jesus, our Savior, Holy Spirit, we wait on you, Holy Spirit, we wait on you for fire, for fire,
to you. Tayo pong lahat. Oh Lord, And all the glory all glory, and all the power all power to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Palakpakan, palakpakan natin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Ang lahat ay magpuri, magpuri, Amen. magpuri sa ating Amen. Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Ang sabi po sa awit 18, si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Amen. Glory to God. Tayo umawit, sumamba, magpuri, sumaya sa ating Diyos. Glory to Sa batong di matitibag. Hallelujah. Sabay-sabay. Glory to God. Sabay-sabay magpuri sa ating Diyos. Taas ang kamay, palakpak. Woo! Glory to God. Hallelujah. O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. iniibig kitang Sino? si Yahweh, ang batong di matitibag. Isang tama. O Panginoon, O Panginoon, aking
Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Ang sabi po ng homily ni Father kanina, sino po ang may karanasan kay Yahweh El Shaddai? Taas ang kamay ng may mga karanasan kay Yahweh El Shaddai. Nung pinaranas ng Panginoon, nakakaranas ng kagalingan, nakaranas ng kalakasan, nakaranas ng himala at pagpapala ng ating Diyos. Hallelujah. Ito ang dahilan kung bakit tayo naririto. Dahil meron tayong batong hindi matitibag. Meron tayong matibay na sandigan. Siya ang pangalan ay Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Panginoon sa pagtawag niya sa atin sa ubasang ito. Salamat sa buhay ng ating punong lingkod na ginamit upang tayo'y maakay sa gawaing ito. Sa pamamagitan nito, maitaas natin, napaparangalan natin ang pangalang Yahweh El Shaddai sa lahat ng kabutihan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pinaparanas niya sa atin ang kalakasan sa oras ng panghihina. Siya lamang at wala ng iba tayong masasandigan pa. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa banal mong trono, Panginoon, kami ay nagsusumamo. Paghimalaan mo ang aming mga buhay, Panginoon, na walang masayang sa lahat ng aming pagpapagal na ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Glory to your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sa banal mong trono, ako'y nagsusumamo. Idinudulog ang puso at buhay ko sa'yo. Tayo pong lahat, Diyos, ikaw ang awit. Diyos, ikaw ang awit. Yes, O God. Iniaalay ang tinig. Hayaan mo, Diyos. Hayaan mo, ikaw ay purihin. Itataas at sasambahin. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Jesus, sinasamba kita. Jesus, Sinasamba kita. Oh, Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. Oh, Diyos, tapat kang dakila. Oh, hallelujah, hallelujah. Minsan pa sa banal mong trono, Panginoon. sa banal mong trono. Yes, Lord. Kami nagsusumamo. Ako'y nagsusumamo. Idinudulog ang puso at buhay ko. Sa'yo, Panginoon. Sa'yo. Oh, Diyos, ikaw. Diyos, ikaw ang awit. Yes, Lord. Iniaalay ang tinig. hayaan mo, Diyos. Hayaan mong ikaw ay purihin. Itataas Tataas at sasambahin. Oh, hallelujah! Jesus, sinasamba kita. sinasamba kita. Oh, Diyos,
Jesus. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka ng iyong mga likha. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, worship you. We worship you. We worship you. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng parangal, papuri at pansamba. Amen. To God be the highest glory in Jesus' Amen. name. Amen. And now, my brothers and sisters, let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all
Dakilang El Shaddai, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na tumawag sa amin at nagdala sa gawaing ito. Pinasasalamatan ka namin, Ama naming nasa langit, na sa kabila ng aming maraming pagkukulang, hindi mo kami nakalimutan. Patuloy mo kaming inaalala, O Diyos, at higit sa lahat, dinala mo kami sa inyong banal na gawain upang lubos ka naming makilala at patuloy maranasan ang iyong tapat na pag-ibig po sa amin. Salamat dakilang Diyos sa hapon po nito na muli naririto naman kami. Nagkakatipon, O Diyos, sa araw na itinakda mo na kami ihaharap sa iyo upang ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Buong puso kaming nananalig na sa araw na ito, dakilang El Shaddai, may inilaan ka para sa amin. May mabuti kang inilaan para sa bawat isang naparito sa iyong banal na gawain. Kaya dumadalangin kami, dakilang Ama, na sa dako na to patuloy mo kaming lukuban ng iyong malabay na pakpak. Iparana sa amin ang iyong pagkalinga, O Diyos, at sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dumadalangin po kami, Ama naming nasa langit. Abutin mo po kami na iyong mapagpalang kamay. Ang kamay mo lamang ang makapagpapagaling sa amin. Ang kamay mo lamang ang makapagkakalob ng tunay naming pangangailangan. Kaya buong puso kaming nananalig, O Diyos, hindi mo kami bibiguin sa aming paglapit po sa iyo. Samahan mo kami sa aming pagtitipon at bilang iyong mga anak, dakilang El Shaddai, dumadalangin po kami na ang salita mong patuloy maglalapit sa amin sa iyo, salitang ilagay mo po sa puso po namin. Kasihan mo kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesus, nang patuloy namin, O Diyos, maunawaan ang bawat salita mo na ihahatid po sa amin at aming inaangking dakilang El Shaddai na anuman ang aming dalangin at kahilingan ngayon, ipagkakalob mo sa amin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon na diriwan sa pagdating niya. Nagagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina. Nakahanda tulungan ka. Hallelujah, narila siya ang kasama sa hirap ng ating hawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo
Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa sulat po sa aklat ng Exodo, kabanata po ay 17 at talata 8 hanggang sa susunod na mga talata. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatanganan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hor ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hor ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bigay po natin ang mainam na papuring palakpak para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Handa na ba kayong makinig? Ang lahat ng handa ay pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang araw, hapon po sa inyong lahat. Amen. At dyan po sa ating mga kapatid sa labas ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos na ibubuhos, buhat sa langit, diretsong darating sa inyo kasi walang harang dyan sa labas. Amen. Dito bago makarating may bubong pa. May kisami pang pagdadaanan. Amen. Pero kapag ang pagpapalang iyan ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos, lahat iyan ay darating sa buhay po natin. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung nakaraang linggo, ang ating tinalakay ay ayon po sa aklat ng awit, kabanata ay 62. Ang sabi po roon na may akda ng aklat ng awit, sa akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Sa akin ang tagumpay sa lahat ng oras, ang sabi po ng akda ng awit, kabanata 62, na kung saan ang Diyos na kanyang inaasahan, kinikilala na magbibigay sa kanya ng tagumpay sa lahat po ng oras. Tatanawin natin sa hapon pong ito, kung yan di ba ang Diyos na kasama ni Moises at kasama ni Joshua nung sila po ay nakikipagdigma. Amen. Dahil kung ang Diyos ay inaasahan nung naruroon sa aklat ng awit na kinikilala niya magbibigay ng tagumpay sa lahat ng oras, mga kapatid sa Panginoong Hesus, maari din po kung ito ang Diyos na kasama ni Moises at ni Joshua sa kanilang pakikipagdigma, malamang sa malamang makakamta nila ang tunay na tagumpay. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi mo, ang tagumpay ko ay tagumpay mo, tagumpay natin lahat. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa ating tahanan bilang pamilya, di po ba na lagi po natin bilang mga anak ng Diyos, isa lang ating hangarin. Ang tagumpay meron tayo ay tagumpay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. At yan din naman ang nais ng Panginoong Hesus, ang tagumpay mayroon ng ating Jesucristo ay tagumpay para sa lahat ng nananalig at kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dito po, nung panahon na yan, ang mga Israelita ay sila po ay nahaharap sa isang digmaan. Unang pakikipagdigma po nila ito ng mga Israelita, at habang sila po ay naglalakbay doon sa ilang,
papunta po sa lupang pangako, mga kapatid, ay marami silang pinagdadaanan sa ilang. Amen? Kapag sinabing ilang, ang sabi po nga po ay isang lugar ng kawalan. Kaya habang sila naglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako, nararanasan nilang walang pagkain. Nararanasan nilang walang maiinom, walang mauulam. Amen. Kaya nung puro na lang mana, nagreklamo sila, puro na lang mana, walang ulam. Diba? Kaya sabi ni Lord, papadalhan ko kayo ng pugo. Naalala niyo po? Pinadalan sila ng Panginoon ng mga pugo nung oras na yan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Habang sila nasa ilang, maraming panganib, naroon yung mababangis na hayop, patigit sa lahat, maraming mga kaaway, kalaban na nakaabang lang sa kanilang paligid. Sa kanilang paglalakbay na yan na dumaraan sa maraming bagay na mga ilang sa buhay, kawalan sa buhay, mahalaga sa isa't isa, mga kapatid, sa panahon na dumaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon, suliranin sa buhay po natin, alam natin mahalaga ang isa't isa. Bakit po? Kasi yung kalakasan ng bawat isa, at kapag pinagsama-sama, malamang sa malamang ay anumang pagsubok, suliranin ang ating pinagdadaanan, malamang sama-sama tayong malalagpasan iyan. Amen? Mapagtatagumpayan ang lahat po na yan. Kaya mahalaga ang kamay ng bawat isa sa mga ganitong sitwasyon. Mahalaga ang magagawa ng bawat isa, mahalaga ang maitutulong ng bawat isa na makakapagbibigay ng kalakasan upang anumang ang mga suliranin ay lubos nating mapagtatagumpayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga pagsubok ay dumarating at hindi talaga iyan maiwasan. Amen? Ang mga problema ay dumarating at hindi iyan maiiwasan dahil mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi, nagpaalala sa kanyang mga alagad na sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito, marami kayong suliranin. Kapag naririnig natin ang suliranin, hindi nakakatuwang pakinggan iyan. Amen? Pero kapag narinig mo yung ganitong pangungusap na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat na yan ay napagtagumpayan ko na, kaya huwag kayong mag-alala. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mag-alala dahil napagtagumpayan ko na ang lahat ng iyan, ibig sabihin, sapat ang tulong niya sa anumang suliranin pwede nating pagdaanan sa daigdig na to upang ito'y ating mapagtagumpayan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan maiiwasan, mga kapatid, ang mga suliranin na yan na dumarating sa buhay natin. Ano pa ang meron sa daigdig na to na hindi pwedeng iwasan? Darating at darating talaga sa buhay natin. Kamatayan, sabi ni brother, totoo po yan. Pero bago tayo dumating sa kamatayan, wag natin muna madaliin. Ano? Sabihin na lang natin ay ang pagtanda o pagkakaedad ng tao. Hindi po talaga yan maiwasan, mga kapatid. Di po ba? Ang pagsubok po ay hindi nababawasan ang bigat ng pagsubok. Hindi nababawasan ang bigat ng pagsubok. Naririyan talaga, may taglay na yan na bigat sa buhay natin. Amen? Subalit minsan, mga kapatid, ay, ang sabi nga, ang pagtanda minsan o ang pagkakaroon ng edad na ng tao, hindi talaga maiwasan iyan. At kapag tayo dumarating na sa ganung punto, mga kapatid, marami ng mga pagbabagong nagaganap sa buhay natin. At ano yung isang pagbabago? Nababawasan ang lakas mo. Pero yung bigat ng pagsubok, hindi. Amen. Nababawasan po yung lakas po natin, mga kapatid. At kapag nababawasan ang lakas natin, marami ng mga pagbabago. Na noon may mga pagsubok na kayang-kaya mong harapin mag-isa. Amen. Sapat yung lakas mo para mapagtagumpayan. Pero kapag nagkakaedad ka, dumarating yung pagsubok noon na kayang-kaya mong harapin mag-isa. Pero sa panahon nito, minsan kailangan mo na ang katulong. Bakit kailangan mo na ang katulong? Kasi hindi na sapat ang lakas mo para mapagtagumpayan iyan. Minsan, di ba, isipin na lang natin, nung nagpapaaral ka ng elementary, kalakasan mo pa. Di po ba? Eh kung medyo late ka na nagkaanak, di po ba?
Totoo po yan, mga kapatid sa Penong Jesus. Nung sa elementary, maari kung mga 35 years old ka nagkaanak, plus 7 years old bago mag-grade 1 po, hindi po ba? Kalakasan pa iyon. Pagdating ng high school, kalakasan pa. Tawag po ito, yung 35, nagkaanak ka, nagsimula mag-aral, 7 years old, ilang taon ka na nun? 42. Plus 6 years, 6 na taon sa elementary. Di po ba? Ano na? 48. Another 6 na taon sa high school. May senior high school na. Di po ba? 50 plus na. Sa kakaharap sa college. Na minsan, iba na yung lakas mo. Puno ka na ng pag-aalala. 50 plus na ako. Marirecontract pa kaya? Ibig kong sabihin, ando doon, yung suliranin, pabigat ng pabigat, pero minsan yung ating lakas nababawasan. Hindi na minsan ugma para doon sa suliranin na ating kinakaharap. Amen? Kaya dumarating ang punto, kailangan natin ang tulong. Amen? Kailangan natin ang kamay nang naririyan sa paligid po natin na pwede nating asahan para yung mga suliranin niyan ay ating mapagtagumpayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Nahaharap po sila sa isang digmaan ng oras na yan at ipinag-utos po ni Moises kay Joshua. Ang sabi niya, pumili ka ng ilang mga tauhan natin para na kung saan ay harapin ninyo sa araw ng bukas ang mga Amalekita. Pumili ka. Kung ikaw si Joshua, ano kaya ang pipiliin mo? Si Moises po ay hinirang ng Diyos para pangunahan ang bayang Israel patungo sa lupang pangako. Amen. Pangunahan para mailabas ang bayang Israel sa Ehipto at madala sila sa lupang pangako. Pero nung sila nakikipagdigma na mga kapatid, hindi na si Moises ang nanguna. Si Joshua na ang nanguna sa pakikipagdigma, si Moises nagpaiwan na. Sa tingin nyo, sino pipiliin ni Joshua nung sabihin po ni Moises, pumili ka ng mga tauhan natin na makakasama mo para sa araw ng bukas, harapin ninyo ang mga Amalekita. Alang naman pipili pa si Joshua ng kasing edad ni Moises, nagpaiwan na nga eh. Amen. Di po ba? Kaya siguro malamang ang pinili po ni Joshua ay mga bata pa, matipuno, malalakas, makikisig, na kung saan yung lakas meron sila angko pa para sa tawag po nito sa misyon nila na pakikipagdigma nung oras pong iyan, nung araw pong iyan. Amen. Si Moises po ay nagpaiwan na siya. Bakit po nagpaiwan si Moises, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi po minsan ay alam po natin, gustuhin man ni Moises tumulong, pero baka magiging pabigat na lang siya. Naunawaan niyo po. Minsan, nung kalakasan natin, marami pa tayong nagagawa, pero kapag minsan nagkakaedad na, yung dati nating nagagawa, hindi na natin nagagawa, kailangan na natin minsan ay may umalalay na po sa atin. Kaya minsan, kahit tayo may kaedad na, nagpipilit pa rin tayo na minsan ay tumulong, pero minsan, dahil may edad na minsan, hindi na nakakatulong, nagiging pasikip na. Nagiging pabigat na minsan, di po ba? Kasi bakit po? Kasi nagiging alalahanin ka na rin ng iyong mga kasama ang iyong nagiging kalalagayan. Malinaw po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus ay masasabi po natin kasi minsan may mga kung kailan nagkakaedad saka nagiging makulit. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi ka pabigat.
pasaway lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Malakas na papuri para sa ating Yesu Kristo. Di po ba? Minsan hindi naman pabigat. Di po ba? Nagiging pasaway lang minsan. Kaya minsan, kaya nung sandali po na yan, si Moises po ay hindi na po siya sumama sapagkat alam ni Moises, hindi na angkop yung kanyang lakas para pa sa ganong gampanin, sa ganong pakikipagdigma, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang inutusan niya na lang na humarap sa mga digmaan na yon ay yung mga nakakabata pa sa kanya. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Sa panahon ng ganitong sitwasyon, bata, matanda, kailangan nagtutulong-tulong. Amen. Pero kinakailangan lang, alam mo kung saan mo ilalagay, ilulugar ang iyong sarili para nga magiging pakinabang o talagang makakatulong. Amen? Makakatulong. At si Moises, alam niya kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Para na kung saan ay makatulong siya para sa labanang iyon o digmaan po ay makamit nila ang tunay na tagumpay sa buhay. Minsan, ang mga bata ay nagtataglay ng lakas. Amen. Pero hindi lahat ng tagumpay sa digmaan o labanan ay nakukuha sa lakas. Amen. Minsan, kailangan din ng karunungan. Malakas ka nga, kulang ka naman sa diskarte. Di po ba? Kulang ka sa mga pamamaraan, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Maari po, minsan ay may kabiguan din sa kalakasan na ating inaasahan. Amen. Kaya ang tunay na tagumpay ay wala rin po yan sa tunay sa lakas na taglay natin. Minsan, mga kapatid, ay taglay po, kailangan din natin ang karunungan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga matatanda o ang mga may edad na ay kulang na sa lakas, pero hubog sa karanasan. Hubog iyan sa karanasan. Kaya anumang laban na pwede mong pagdaanan, bago mo pagdaanan iyan, alam na nila kung paano mapagtagumpayan. Amen. Ang kailangan lang, marunong tayo makinig sa kanila. At huwag tayo magmalaki dahil sa lakas na meron po tayo. Kaya minsan may nagsasabi, papunta ka pa lang. Amen. Ang problema kasi, hindi nagkasalubong. Kasi minsan, iba yung ating dinadaanan. Minsan yung ating dinadaanan ay patungo po doon sa maari ikakapahamak natin. Pero kung ang ating dinadaanan ay nakakasalubong natin yung mga may karanasan, habang naglalakbay ka patungo sa kanilang narating at sila'y pabalik na, may ibibigay nila sa iyo ang tamang payo para mapagtagumpayan mo. Makarating ka sa dapat mong marating sa buhay. Amen. At yan po si Moises nung sandali na yan, alam niya po kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. At si Moises po ang tunay na karunungan ay alam natin na kukuha iyan sa karanasan. Maraming tao na minsan tapos sa ganito, pero may mga taong hindi naman nakatapos sa ganung natapos niya, pero mas alam gawin kung ano ang natapos niya. Amen. Nang hindi naman nag-aral dahil po sa kung saan ay may karanasan sila sa paggawa ng mga bagay na pinag-aralan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sandali na yan, alam ni Moises na ang lakas nila Joshua sa pakikipagdigma ay hindi sapat. Hindi sapat iyon. At kailangan nila Joshua ang tunay na tulong at ang tunay na tulong para sa ikakatagumpay nila ay nasa kamay ng Diyos. At ang pagkilos ng Diyos para sa panig nila Joshua, para na kung saan ang pagsasama ng Diyos doon sa digmaan, kanila ni Joshua po ay para po yan maganap, kinakailangan may tatayo sa ministry ng pananalangin. Amen. Minsan kahit sa ating tahanan, iba na yung mayroong membro ng tahanan na mapanalanginin. Amen? Iba na po yun. Sabihin mo sa katabi mo,
Sister, ako yon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na minsan, yung mga pagpapagal ng ating mga mahal sa buhay ay nagiging kapaguran sa buhay nila kasi kahit anong pagpapagal nila ay hindi pa rin sapat. Pero kapag tayo ay nananalangin, yung hindi sapat na kanilang pinagpaguran ay pinupunuan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? May mga ekstrang pagpapala na nanggagaling sa ating dakilang El Shaddai dahil po mayroon pong nananalangin na tinutugon ng ating Diyos. At yan po yung papel ni Moises nung oras na yan. Hindi na siya sumama sa digmaan dahil alam ni Moises, hindi na siya kailangan doon, kundi si Moises ay kailangan manalangin. Alam natin si Moises hubog sa karanasan pagdating sa karanasan sa Diyos, pagdating sa pananalangin. Dahil alam po natin si Moises nung panahon na iyan, lahat ng kanyang mga dalangin dinirinig po ng Diyos. Ang sabi ni Moises, huwag kayong matakot nung wala na silang matakbuhan. Dagat, kabundukan, nakikita nila, andyan na yung kaaway o yung paraon na umuusig po sa kanila, ang makawal ng paraon. Pero isa lang sinasabi ni Moises, huwag kayong matakot. Ang sabi niya sa kanyang makasama, panuurin niyo ang gagawin ng Diyos. Amen? Gagawin ng Diyos. Na nung si Moises ay nananalangin ng oras na yan, ando doon ang kilos ng Diyos para sila iligtas sa kamay ng paraon at ng mga kawal nito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri po sa ating buhay na Diyos. Minsan, ang sabi ng mga alagad sa Panginoong Hesus, nung hindi nila mapalayas yung masamang espiritu na nandoon sa isang bata na dinala ng kanyang ama sa Panginoong Jesucristo pero wala ang Panginoong Jesus, nasa bundok siya. Ang nadatna ng mamang ito ay yung mga alagad ng Panginoong Jesus. Kaya naman hiksa sa mga alagad ng Panginoong Jesus na palayasin yung masamang espiritu na umaalipin sa kanyang anak pero hindi nila mapalayas. Hindi nila mapalayas. Nung dumating ang Panginoong Jesus, inilapit yung bata na yon doon sa Panginoong Jesus at napalayas ng Panginoong Jesus ang masamang espiritu. Na ang sabi ng mga alagad, nung sila-sila na lang, kinausap nila ang Panginoong Jesucristo at ang sabi, ba't hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, mapapalayas lang yan sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin po mga kapatid ay paghingi ng tulong mula sa Diyos. Hingin ang pagkilos ng Diyos para po sa ating mga nais hingin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Meron ho ba kayong kahilingan sa Panginoong Hesus? Taas nga ang kamay. Konting patutuo, ito po nung Sabado po, nung nakaraang linggo, ewan ko lang kung Friday po yon, may isa tayong kasister, hiramin ko yung kanyang patutuo. Ang sabi niya lang nung siya nagpapatutuo, ang sabi niya, yung mga prayer request na iyan, ang sabi niya, yung munting papel na iyan, huwag niyong maliitin iyan. Huwag niyong maliitin iyan. Dahil ang sabi niya, mula nung makilala niya si El Shaddai, ang sabi niya, anumang problema ng kanyang mga mahal sa buhay, kapag sinabi sa kanya, may problema, may suliraning ganito, ang sabi niya, isinusulat niya sa papel na iyan at hinihingi niya ang tulong ng Diyos. Sabi niya, wala pang suliranin ang aking mga mahal sa buhay na sinabi sa akin, may problema na isinulat ko sa papel na yan na hindi tinugon ng Diyos. Kundi lahat ng problema at suliranin na pinaarating sa akin, isinulat ko dyan sa mga papel na yan sa tuwing sasabihin nila at lahat po yon tinugon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi niya, huwag niyong maliitin po yan na makikita natin na sasabi ng tao nito, ando doon ang kamay ng Diyos. Ang kanyang pangarap daw ay maging teacher po siya. Diba? Kaya dahil yun ang kanyang pangarap, tapos andito siya sa Hong Kong po, tila bagay nawawala na yung pangarap na yon. Pero ang sabi niya, isinulat niya yon sa munting papel na iyan. At nung nakaraan, Mayo ata, kumuha siya ng exam, o ano yan, tawag, board exam ba sa pagiging teacher po, pumasa po siya. Kaya sabi niya, uuwi na siya ng Maynila, sa Pinas, at mayroon na siyang item po pagdating niya roon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Katuparan, tagumpay dahil po sa mga panalangin na alam po natin
ay mayroong Diyos na pwedeng tumugon sa ating mga kahilingan. At yun po yung ginawa ni Moises, na nanalangin siya para ang tulong ng Diyos ay dumating sa buhay nila Joshua habang sila nakikipagdigma. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag si Moises tinamad na manalangin, ibig ko pong sabihin po ay kapag bumababa na yung kanyang kamay, yung kalaban naman ang siyang nananalo. Amen? At natatalo ang mga Israelita. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang tagumpay nila Joshua ay nakasalalay doon sa pananalangin. Amen. Sa pananalangin na ginagawa nila Moises. Subalit si Moises may edad na. Kapag may edad na, minsan hindi na tumatagal, madaling mapagod. Tama po ba? Kaya nangawit yung kamay ni Moises. Kapag nangawit yung kamay ni Moises, bumababa po yung kamay na iyon at ang kanya at sila Joshua po ay natatalo. Subalit nung oras na yan, naroroon, hindi sapat yung lakas ni Joshua sa kipagdigma, hindi rin sapat ang lakas ni Moises para tumagal sa pananalangin. Amen. Para makamta nila ang tagumpay. Pero nung oras na yan, meron pang dalawa. Ando doon si Aaron at saka si Hor, na kasama ni Moises, na nung mapagod si Moises, pinaupo nila si Moises sa bato at hinawakan ang kamay ni Moises pataas. Nanatiling nakataas ang kamay ni Moises dahil meron pang ekstrang lakas. Amen. Mayroong pinagsasama-samang lakas nung oras pong iyan para makamta nila ang tunay na tagumpay. Kanina sabi ni Father, para tumatag yung ating pong pananampalataya, kinakailangan ay magtulong-tulong tayo. Magsama-sama po tayo. Amen. Kaya lahat ng dalangin dito na mapagkaisahan natin sa lugar na to, tiyak ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung lakas, yung kulang na kalakasan ni Joshua at ni Moises ay napunuan pa rin dahil meron pa rin naruroon. Amen. Makakasama nila na makapagbibigay pa rin sa kanila ng kalakasan. Kaya ang bawat isa po sa atin, kahit may kahinaan, pero pwedeng yung natitira o anumang lakas meron ka ay pwedeng makapuno para makamta natin ang tunay na tagumpay, sama-samang tagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Sa gitna ng mga laban sa buhay, isang ating kailangan, kamay ng Diyos. Kamay ng Diyos ang ating kailangan. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 18 at ang talata ay 19. Papurihan natin, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi, sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, ulitin ko po, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Nag-iisa si Moises na nananalangin, tinutugon ng Diyos. Amen. Pero na mapagod na po si Moises manalangin, kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, meron pang dalawa na kung saan ay nakipag-isa kay Moises sa panalangin. Kaya nung sila nakipag-isa kay Moises sa panalangin, tinugon ng Diyos ang kanilang dalangin. Kumilos ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Malaki ang magagawa ng panalangin mo para sa mga pangarap ng iyong mga mahal sa buhay. Amen. Kaya wag mo nating maliitin po ang panalangin po na yan, mga kapatid sa ating Hesukristo. Habang may nananalangin, may diringgin ang Diyos. Habang may nananalangin, kikilos ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 5 at talata po ay 7, pakinggan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa,
Siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Ang Panginoong Hesukristo na po iyan. Amen? Nung siya po'y narito sa daigdig, luhaan siyang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Amen? Ang kamatayan po ay bunga ng kasalanan, na kung saan makakatulong sa Kanya para ang Panginoong Hesus mapagtagumpayan niya ang lahat ng tukso na umaakay sa Kanya sa pagkakasala. At hindi niya kaya pagtagumpayan kung wala ang tulong na galing po sa Diyos. Inaamin iyon ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya kaya pagtagumpayan yung matinding hirap na yon, na kung saan ang matinding hirap na kanyang naranasan ay isa lang ang layunin, dalhin siya sa pagkakasala. Alam niyang hindi niya kaya iyon pagtagumpayan, pero alam ng Panginoong Hesus, sapat ang tulong ng Diyos kapag siya'y nagpakumbaba at kinilala ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. At ang ating Jesucristo, sabi po diyan, ay dinirinig sapagkat siya'y nagpakumbaba. Huwag mo ipagmalaki kung anong meron ka ngayon. Huwag natin iyan ipagmalaki kung anong meron tayo ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil maari hindi sapat po iyan. Maari may mga pagsubok dumating sa buhay natin na hindi sapat ang magagawa niyan sa buhay po natin. Pero kapag sa Diyos tayo umasa, kaya ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen? Binibilisan ko na pero mas mabilis ang oras. Glory to God. Sa isang bahagi po ng aklat ng mga gawa, hindi ko na babasahin, si Santiago ay pinapugutan ni Herodes. Nung matapos mapapugutan si Santiago na kapatid ni Juan, ikinatutuwa ito ng mga Hudyo. Dahil ikinatuwa nila, ito, sabi po ni Pilato, isusunod niya si Pedro. Kaya ipinahuli niya si Pedro. Si Pedro po, nung gabi na yan ay nasa loob ng kulungan, ilang mga daanan pwede niyang daanan, at gwardyado lahat po yun, nakakandado, nakatingala, nakatali, tanikala ang mga paa at kamay ni Pedro nung oras na yan. Si Pedro po, siguro sa tindi ng mga pag-iisip kung paano siya makakalaya doon, dahil alam natin kinabukasan, papatayin na rin po siya. Kasunod ni Santiago, kung ikaw nag-iisip ng ganyan, nakakapagod isipin yan. Si Pedro nakatulog. Nakatulog po si Pedro, pero habang si Pedro nasa kulungan, nakatulog, yung kanyang mga kasama sa labas ay nananalangin para sa kanya. Nananalangin para sa kanya. Kaya sa kulungan, may anghel ang Diyos na dumating. Ginising si Pedro at inilabas sa kulungang iyon. Kinabukasan, nung ipakuha si Pedro sa kulungan, wala na siya doon. Pero naroroon ang mga bantay. Amen. Dahil may nananalangin, may kamay ang Diyos na kumikilos. Naruroon ang kamay ng Diyos na kumikilos dahil may mga taong kinikilala ang tulong ng Diyos sa buhay nila. May mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at inaamin, hindi namin ito magagawa kung wala ang tulong na galing sa iyo. Nagtagumpay sila Joshua. Biro mo mula umaga na nakataas ang kamay hanggang lumubog ang araw. Ang iksi ng panalangin, ano? Pero hindi kaya ni Moises tumagal sa ganong pananalangin. Pero dahil hindi lang siya ang nag-iisang lumalapit sa Diyos. Nakatulog man si Pedro sa kapaguran niya, maari nananalangin si Pedro, na maari habang nananalangin si Pedro, nakakatulog siya. Ganyan naman tayo minsan, kapag nagro-rosary, nakatulog na. Di po ba? Minsan kapag tayo nananalangin, pero minsan nakatulog po tayo mga kapatid. Pero nakatulog man si Pedro po, may mga kasamahan pa rin siya na naruroon, patuloy na lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen. Nakamta nila ang tagumpay. Ito yung tagumpay. Kung paano nasabi ng karang linggo sa aklat ng awit, sa akin ang lahat ng tagumpay, dito pinapatunayan pa rin ng Diyos. Sa buhay ni Joshua, nila Moises, na sa gitna ng digmaan na yon, may Diyos na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Huwag mong maliitin ang panalangin mo.
kung ang iyong panalangin na iyan, mga kapatid, ay pagkilala sa magagawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Si Kristo po hindi natapos ang kanyang kabutihan nais gawin sa buhay natin nung siya'y inakapako sa krus. Hindi natatapos po doon. Hanggang ngayon sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ano mang hingin nyo sa pangalan ko, ilalaan ko pa rin ang kamay ko para sa inyo, para ipagkaloob ang inyong mga pangangailangan. Tumayo po tayong lahat. Lagay po natin ang ating, ano nais nyo, nakataas ang kamay? Sige, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Ang pagtaas ng kamay ay pagsuko natin iyan sa ating Panginoong Jesucristo. Pagtaas ng kamay na sinasabi natin sa Panginoong Jesus, Lord, suko po ako sa iyo. Ang hindi ko magagawa, magagawa mo na sa buhay ko. Buong puso ako nagtitiwala sa iyo, Panginoong Jesus. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon. Buong pusong nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako, Ama naming nasa langit, sa lahat kong kasalanan. At sa ngalan ni Jesucristo, ang bugtong mong anak, linisin mo po ako sa lahat kong kasalanan. Sa banal na dugo ni Jesucristo, hugasan mo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, sa buhay ko na aking Panginoon, tagapagligtas, hari ng aking buhay. Dalangin ko, manahan ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesus, mahabag ka sa akin. Tulungan mo ako sa aking mga suliranin. Panginoong Jesus, hawakan mo ang kamay namin. Abutin mo ang bawat kamay na nakataas, Panginoong Jesus. Ipagkaloob sa mga kamay na yan ang katugunan sa aming mga kahilingan. Hallelujah. Walang ibang malalapitan. Walang ibang maasahan sa oras ng mga kailangan. Pangalan mo lang ang siyang tinatawagan. Dinggin mo ang pagsamo ng pusong ito. Pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay na mahigpit sa aking paglalakbay. Yan ang kamay na kailangan natin. Kamay na aakay sa atin sa tagumpay. Kamay na aabot sa atin sa oras na tayo may karamdaman. Kamay na aabot sa atin sa oras na tayo'y nahihirapan. Kamay na magbibigay sa atin ng kagaanan sa ating mga pasan-pasan sa buhay. Na ito, walang ibang malalapitan. Walang ibang maaasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo lang siyang tinatawagan. Dinggin mo ang pagsamo ng pusong ito. Pagkat walang
Sa tuwing tayo tumatawag at nananalangin sa ating Panginoong Hesus, ang kamay na yan ang aabot sa iyo. Bumitaw ka man sa Kanya, hindi ka bibitawan ng Panginoong Hesus. Abutin mo, Panginoong Hesus, ang mga kamay na nakataas ngayon. Ang mga kamay na may karamdaman, abutin mo, Lord, at ipagkaloob ang kagalingan, Panginoong Hesukristo. Ang mga kamay na nakataas na dumaranas ng kabigatan sa buhay, Panginoong Hesus, abutin mo at pagkaloob, O Diyos, ang kaginhawaan sa buhay, Panginoong Hesukristo. Abutin mo, Lord, ang mga kamay nito, Diyos, at dalhin po ang bawat isa sa tunay na tagumpay ng buhay, Panginoong Hesus, sa tagumpay ng mga pangarap namin, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Taas natin ang mga prayer requests. Meron po kayo sa ating Panginoong Hesus. Panginoon naming nasa langit, kung paano may pinagkaloob kay Joshua ang mga tagumpay sa laban, meron sila sa pamagitan ng mga panalangin, O Diyos, ng kanyang mga kasama nila Moises at ng kanyang mga kasama. Inihiling ko dakilang Al-Shaddai sa hapon pong ito, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkalubong katugunan ng lahat ng aming dalangin. Biyayaan mo lahat ng magandang kalusugan habang naririto sa Hong Kong. Biyayaan mo ng kalakasan, O Diyos, at dalangin namin, Ama, pagpalain mo ang mga amo na kanilang pinaglilingkuran, at ang mga among pinaglilingkuran, O Diyos, ay paggamitin mo, Lord, maging pagpapala sa kanilang buhay. Mahalin sila, dakilang Diyos, pahalagaan sila bilang kanilang mga katuwang sa buhay, Panginoong Hesus. Ama, lahat na nakasulat sa aming mga prayer request, aming inaangkin, ito'y ipagkakalob mo. Nakasulat mat sa hindi ay aming pinasasalamatan at aming inaangkin, ito'y ipinagkalob mo na sa amin. Sa iyong kapurihan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus, samahan kayo ng Diyos at pagpalain araw-araw sa lahat ng inyong gagawin. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91. Manatili po tayong nakatayo at sama-sama nating dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mamagsik,
Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bless po ba ang lahat? Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa pangalan. Babalik po tayo sa linggo. Taas ang kamay, yung mga babalik sa linggo. Di mapipinag sa pagsubok, magpasama Saka patuloy po tayong mag-akay. Mag-akay po tayo ng marami dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.